Mga senior, habang tumatanda tayo, mas nagiging malinaw kung sino talaga ang nasa tabi natin at sino lang ang nakikinabang sa atin. Pero minsan, kahit malinaw na ang ebidensya, nananatili pa rin sila sa buhay natin. Dahil sa habag, sa takot na masaktan sila, o dahil sa simpleng ugali na huwag makipag-away. Ang problema, sa bawat araw na pinapapasok natin ang ganitong uri ng tao, unti-unti nilang kinakain ang oras, lakas at katahimikan na pinaghirapan nating buuin. Kung may kapayapaan kang tinatamasa ngayon, isipin mong para itong isang hardin. Pinipili mong alagaan, diligan at bantayan laban sa mga peste. Pero paano kung ang peste ay hindi mo kaaway sa labas, kundi kakilala mo mismo? Pamilya, kapitbahay o matagal ng kaibigan? Mahirap paniwalaan, pero kadalasan ang pinakanakakasakit ay ang mga taong pinakamalapit sa atin. Siguro, habang nakikinig ka ngayon, may biglang pumasok na pangalan sa isip mo. Isang taong kapag nag-text o tumawag, napapabuntong hininga ka bago sagutin. Isang taong pagkatapos mong makausap, parang naubos ang enerhiya mo. Hindi ito simpleng pagod lang. Ito ay unti-unting pagnanakaw sa kalmadong isip at masayang puso na dapat ay iniingatan mo. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto kong itanong sa'yo, may ganito ka bang tao sa buhay mo ngayon? Kung oo, ilagay sa komento ang salitang meron para makita natin kung ilan sa atin ang may parehong karanasan. Minsan, ang unang hakbang sa pagprotekta sa sarili ay ang pag-ami. Sa video na ito, ipakikilala ko sa iyo ang 6 na uri ng tao na. Ang mga halimbawa at kwento na maririnig mo ay hango sa totoong karanasan ng mga senyor. Hindi para takutin ka, kundi para ipakita na hindi ka nag-iisa. Kung nararanasan mo ang ganitong mga sitwasyon, ibig sabihin, may kapangyarihan kang pumili, ituloy o bitawan. At tandaan, ang pagbitaw ay hindi kabastusan. Ito ay, bakit mahalagang malaman ito? Dahil sa edad na 60 pataas, limitado na ang ating lakas. Bawat oras na ibinibigay natin ay mahalaga. Hindi ito pwedeng sayangin sa mga taong walang balak ibalik ang kabutihang ibinibigay natin. Kapag mas pinipili natin ang tahimik na pagtitiis, iniisip natin na mas mabait tayo. Pero ang totoo, binubuksan natin ang pinto para patuloy tayong abusuhin. Sa susunod na ilang minuto, ilalarawan ko ang mga taong ito. Yung iba, halata agad. Yung iba, nakatago sa likod ng matatamis ng ngiti at mabubuting salita. Pero sa bawat isa, bibigyan kita ng malinaw na senyales para makilala sila at matutong magsabi ng tama na. Bago tayo magsimula sa unang uri, gusto kong tandaan mo ito. Ang kapayapaan mo ay kayamanan mo. At tulad ng anumang kayamanan, may mga taong susubukang nakawin ito. Ang tanong, hahayaan mo ba sila? Kung handa ka nang kilalanin ang mga taong ito at protektahan ang sarili mo, simulan na natin. Una, ang laging nanghihingi. May mga tao sa buhay natin na parang hindi nauubusan ng dahilan para lumapit at humingi. At kapag tumatawag sila o kumakatok sa pinto mo, hindi iyon para magkwentuhan o kumustahin ka, kundi para magpahiram ka ng gamit, magpautang, magbantay ng bata, mag-alaga ng aso, o maglaan ng oras para sa kanila. Sa simula, parang maliit na pabor lang. Pero habang tumatagal, napapansin mong ito ay nagiging paulit-ulit na pattern. Isipin mo si Rosa, 72 taong gulang, nakatira sa isang maliit na bahay malapit sa palengke. Kilala si Rosa sa lugar nila bilang mabait at laging handang tumulong. Kapag may kapitbahay na walang tagabantay sa anak, kay Rosa dinadala ang bata. Kapag may kamag-anak na kailangang magbantay ng aso habang sila'y nasa bakasyon, si Rosa ang tinatawagan. Kahit madaling araw, kung may kailangang ihatid sa ospital, handa siyang sumama at hindi nagdadalawang isip. Noong una, masaya siya na nakakatulong. Iniisip niya,
Mas mabuti nang ako ang takbuhan kaysa ibang tao na baka hindi tumulong. May kakaibang saya sa puso niya tuwing nakikita niyang natutulungan niya ang iba. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin niya ang isang bagay na hindi niya agad tinanggap. Kapag siya ang may pangangailangan, bihirang may tumutulong sa kanya. Isang araw ng kaarawan niya, tahimik ang telepono. Walang bumati mula sa mga tinulungan niya noon. Nang siya'y magkasakit ng 3 araw, walang nagdala ng pagkain, walang tumawag para kumustahin siya. Doon niya lang naisip, laging siya ang nagbibigay pero walang bumabalik sa kanya. Mga senior, dito nagiging delikado ang ganitong klase ng tao. Sa edad natin, hindi na walang hanggan ang oras, lakas at pasensya. Kapag ibinigay mo lahat sa taong laging humihingi pero walang ibinabalik, para kang nagbubuhos ng tubig sa basong may butas. Kahit gaano karami ang ilagay mo, mauubos din ito. At oo, mahirap humindi lalo na kung pamilya o matagal ng kaibigan ang humihingi. May kasamang guilt, iniisip natin na baka magtampo sila o isipin na nagbago tayo. Minsan iniisip din natin na tungkulin natin ang tumulong dahil tayo ang mas nakakatanda o mas may karanasan. Pero ito ang katotohanan. Kung ang halaga mo sa kanila ay nakadepende lang sa serbisyo mo, hindi ka nila tunay na pinapahalagahan bilang tao. Kapag may taong biglang nagiging malapit lang, kapag may kailangan, bantayan mo na. Tingnan mo kung may balansi sa relasyon ninyo. Ikaw ba ay tinatanong kung kumusta ka kahit walang pabor na kasunod? Kapag ikaw ang nangangailangan, sila ba ay kusang nag-aalok ng tulong? Kung ang sagot ay hindi, panahon na para magtakda ng malinaw na hangganan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba o makipagtalo. Ang simpleng pasensya na hindi ko kaya ngayon ay sapat na. At kung umalis sila sa buhay mo dahil hindi ka na available para sa bawat pabor, malinaw ang sagot. Hindi ka nila minahal, naging madali ka lang para sa kanila. Tandaan mo, sa edad na 60 pataas, ang bawat oras at lakas na meron ka ay mas mahalaga kaysa dati. Hindi ito pwedeng sayangin sa mga taong inuubos ka lang. Piliin mong ibigay ito sa mga taong tunay na nagmamahal at marunong magbalik. Ikalawa, ang palaging kritiko. May mga tao na kahit anong gawin mo, laging may nakikitang mali. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagmumura, pero ang bawat salita ay may kasamang tusok na unti-unting sumasakit sa'yo. Sa una, iniisip mo na baka concern lang nila yon. Pero habang tumatagal, mapapansin mong hindi ito pagmamalasakit. Ito ay pag-ubos ng tiwala mo sa sarili. Kilala mo ba ang ganitong tao? Yung tipong kapag nagbago ka ng ayos ng buhok, sasabihin, mas maganda nung dati. Kapag nagdesisyon ka na magbenta ng lumang gamit, tatanungin kung bakit mo ginawa yon na para bang mali ang bawat hakbang mo. Sa umpisa, napapangiti ka lang at iniisip na maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit, nagsisimula ka ng mag-alinlangan sa bawat desisyon mo. Ganito ang nangyari kay Roberto, isang 78 taong gulang na dati masayahin at kumpiyansa sa sarili. Tuwing linggo, binibisita niya ang kanyang pinsang si Mario. Nagdadala siya ng pandesal, nagtatanong kung kumusta at sinisikap na mapanatili ang koneksyon nila. Pero sa bawat pagbisita, may puna si Mario. Bakit ganyan ang suot mo? Sayang ang pera sa binili mong gamit. Hindi mo ba naisip na mas maganda kung... Noong una tinitis ni Roberto, iniisip niya na baka iyon lang ang paraan ng pinsan niya para magpakita ng malasakit. Pero makalipas ang ilang taon, napansin niyang tuwing dadalaw siya, may bigat sa dibdib niya. Nawawala ang dating saya sa pagpunta roon. Nagdududa siya sa sarili at unti-unting lumiit ang mundo niya. Ayaw na niyang magbahagi ng balita, natatakot na baka may mali na naman sa sasabihin niya. Mga senior, ang ganitong klaseng tao ay mapanganib sa kapayapaan ng isip. Hindi dahil malakas silang sumigaw, kundi dahil dahan-dahan nilang winawasak ang kumpiyansa mo. Ang kanilang opinyon ay nakabalot sa anyo ng payo,
Pero sa katotohanan, ito ay patuloy na pagpuna. Tanungin mo ang sarili mo. May kilala ka bang ganito? Isang tao na pagkatapos mong makausap, mas maliit ang tingin mo sa sarili? Isang tao na parang laging may checklist ng mga pagkakamali mo? Kung oo, malamang nararanasan mo na ang epekto ng walang tigil na kritisismo. Ang panganib dito ay kapag hinayaan mo itong magpatuloy, masasanay ka sa pakiramdam na laging mali ka. Titigil kang magsubok ng bago, matatakot ka sa bawat opinyon, at sa edad natin, hindi na natin kailangang mabuhay sa ilalim ng ganitong presyon. Kung may ganitong tao sa buhay mo, oras na para magtakda ng hangganan. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Maaari mong bawasan ang oras ng pakikisalamuha sa kanila. Maaari mong baguhin ang paksa ng usapan kapag nagsimula na silang mamuna. At higit sa lahat, maaari mong piliin na hindi tanggapin sa puso mo ang mga salitang ibinabato nila. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa respeto at pagmamahal. At hindi mo obligasyon na patuloy na tanggapin ang bawat komentong sumisira sa loob mo. Sa edad na 60 pataas, ang layunin natin ay kapayapaan, hindi kompetisyon sa kung sino ang mas tama. Ikatlo, ang manlalaro ng guilt. May mga tao na hindi kailanman sisigaw o makikipagtalo sa iyo ng harapan. Sa halip, ginagamit nila ang mas tahimik ngunit mas mabigat na sandata, ang pagpaparamdam ng guilt. Sa bawat kilos mo, parang may kulang, parang may mali. Kahit wala ka namang ginagawang masama, nagdududa ka kung sapat ka ba. Kilala mo ba si Elena, isang 79 na taong gulang na lola mula sa Bulacan? Kilala siya sa pamilya bilang mapagmalasakit, laging handang makinig, laging handang tumulong. Pero may isa siyang pamangkin, si Teresa, na kakaiba ang paraan ng pakikitungo sa kanya. Kapag tumatawag si Teresa, madalas may hihilingin, ihahatid siya sa kung saan, uutang ng kaunti o magpapatulong sa gawaing bahay. Kapag sinabi ni Elena na hindi siya makakapunta dahil masama ang pakiramdam niya, tatahimik si Teresa sa kabilang linya. Minsan sasabihin pa nito, akala ko ba pamilya tayo? Akala ko ba maaasahan kita? Sa simula, iniisip ni Elena na baka totoo ngang nagkukulang siya. Pero habang tumatagal, napansin niya na halos lahat ng interaction nila ay nagiiwan ng bigat sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa mga hiling ni Teresa, kundi dahil sa pakiramdam na mali siya kapag inuuna niya ang sarili niya. Mga senior, ang ganitong tao ay eksperto sa paggamit ng magagandang katangian mo laban sa'yo. Alam nila na ikaw ay mapagbigay, may malasakit at may sense of duty. Ginagamit nila ito para gawing masama ang pakiramdam mo kapag nagsasabing hindi. At habang paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti kang natututo na mas madaling sumang-ayon kaysa maramdaman ang bigat ng guilt. Kung napapansin mo na tuwing tatanggi ka sa isang tao, ay para bang may bumabalot na kaba o lungkot, baka may ganito ring tao sa buhay mo ngayon. At dito ko gustong magpasok ng mahalagang paalala. Kung napapakinabangan mo ang mga kwentong tulad nito at gusto mong mas marami pang matutunan para maprotektahan ang sarili mo, mag-subscribe ka sa Ang Mga Balita Gintong Edad at i-on ang notification bell. Para sa susunod na video, hindi mo mamimiss ang mga payong makakatulong sa iyo at sa iyong kapayapaan. Balik tayo kay Elena. Dumating ang araw na nagkasakit siya at kailangang magpahinga ng ilang linggo. Wala ni isang tawag o text mula kay Teresa para kumustahin siya. Pero pagkagaling niya, tumawag ulit ito, may ipapakiusap na naman. Doon tuluyang nagising si Elena. Na-realize niya na kung ang relasyon ay umiikot lang sa mga pabor at guilt, hindi yung pagmamahal. Kung ikaw ay may ganitong tao sa buhay mo, tandaan, hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang bawat hindi mo. Hindi mo kailangang ipagpalit ang kapayapaan mo para sa pansamantalang pag-apruba nila.
At ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nakabase sa pagiging sunod-sunuran mo. Sa edad natin, mahalaga ang pumili ng mga taong nagpapagaan sa pakiramdam, hindi yung laging nagpapabigat. At minsan, ang pinakamakapangyarihang gawin mo para sa sarili mo ay ang lumayo sa mga taong gumagawa ng drama para kontrolin ka. Ikaapat, ang lihim na kalaban. Hindi lahat ng kaaway ay hayagang nagpapakita ng galit. May mga tao na laging nakangiti, magiliw kung magsalita, at kunwari ay sumusuporta sa iyo. Pero sa ilalim ng magagandang salita at ngiti, may itinatagong kompetisyon. Ang tawag dito, lihim na kalaban. Kilala mo ba si Amalia, isang 75 taong gulang na retiradong guro? Matagal na niyang gustong bumalik sa hilig niya, ang pagpipinta. Kaya nang magkaroon ng libreng art class sa kanilang barangay, agad siyang sumali. Kinakabahan siya noong una, pero puno ng saya ang puso niya dahil muli niyang nabigyan ng buhay ang kanyang pagkamalikhain. Sa unang linggo, sumama rin ang matagal na niyang kaibigan na si Lorna. Sinabi nito na susuportahan siya at mas masaya raw kung magkasama sila. Sa simula, tila totoo nga. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Amalia na tuwing may gagawin siyang maganda, may banayad na puna si Lorna. Ay, maganda yan para sa edad mo ha? O kaya, gusto ko kung paano mo ginagawa, parang hindi iniisip masyado ang teknik. Sa unang tingin, parang biro lang. Pero sa puso ni Amalia, unti-unti itong nagtatanim ng duda. Nagsimulang magtanong siya sa sarili. Magaling ba talaga ako o sinasabi lang nila para hindi ako masaktan? Mga senior, ganito kumilos ang lihim na kalaban. Hindi sila direktang umaatake, pero sinisigurado nilang hindi ka masyadong aangat. Lagi silang may mas magandang kwento, mas mataas na achievement, o mas bonggang papuri mula sa mga taong kilala ninyo pareho. At kapag kasama mo sila, pakiramdam mo ay hindi ka talaga ipinagdiriwang, parang tinitolerate ka lang. Kung minsan mahirap silang makilala dahil maayos ang imahe nila sa harap ng iba. Pero kung mapapansin mo na tuwing kasama mo sila ay napapahina mo ang sarili mong liwanag para mas lumiwanag ang kanila, malamang may lihim na kompetisyon dyan. Tanungin mo ang sarili mo, mayroon bang taong laging nariyan pero mas malakas ang palakpak kapag sila ang bida kaysa sayo? Mayroon bang taong hindi kayang ipagdiwang ang tagumpay mo nang walang kasunod na pagkukumpara? Sa edad na 60 pataas, wala na tayong oras para sa ganitong klaseng relasyon. Ang tunay na kaibigan ay nagbibigay inspirasyon, nag-aangat at ipinagdiriwang ang iyong tagumpay na parang kanila rin. Hindi ka pinapaisip kung nararapat ka ba sa lugar mo. Kung may lihim na kalaban sa buhay mo na ngayon, hindi mo kailangang makipag-away. Maaari kang lumayo ng tahimik. Pumili ka ng mga taong ang presensya ay parang mainit na apoy na nagbibigay sigla, hindi malamig na scoreboard na laging nagbibilang ng puntos. Dahil sa dulo, ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa pakikisama sa taong ayaw naman talagang makita kang umangat. Ikalima, ang tahimik na manipulator. May mga tao na hindi kailanman makikipagtalo ng harapan. Hindi sila sisigaw, hindi magbubulyaw, pero mag-iiwan sila ng mga salita o kilos na magpapaisip sa'yo kung tama pa bang nagre-react ka. Sa simula, parang biro lang. Pero sa katotohanan, ito ay unti-unting kumakain sa lakas ng loob mo. Kilala mo ba si Rogelio, 82 taong gulang na 3 dekada nang nakatira sa parehong barangay? May kapitbahay siya, si Dante, na laging nakangiti at kumakaway. Sa mata ng iba, magkaibigan silang dalawa. Pero sa mga simpleng pangyayari, iba ang pakiramdam ni Rogelio. Isang araw humingi siya ng tulong kay Dante para buhatin ang isang mabigat na paso sa bakuran. Tumawa lang si Dante at sinabing, "Mukhang humihina ka na talaga. Ano? Ay, gusto ko sanang tumulong pero gusto ko pang mapanatiling buo ang 2 tuhod ko." Sinabi iyon na parang biro
Pero naiwan si Rogelio na parang napahiya at hindi sigurado kung tinanggihan lang ba siya o iniinsulto. Mga senior, ito ang taktika ng tahimik na manipulator. Itinatago nila ang pagtanggi o panlalait sa likod ng biro para kapag sineryoso mo, sasabihin nilang, "Grabe ka naman, biro lang yon." Ginagawa nila ito para maiwasan ng responsibilidad at para ikaw pa ang lumabas na masyadong sensitibo. Hindi lang yan. Minsan hindi sila sumasagot sa mga mensahe o bigla na lang kino-cancel ang plano ng walang paliwanag. Kapag tinanong mo kung bakit, sila pa ang magagalit at magsasabing, "Ikaw naman, masyado kang demanding." Sa paglipas ng panahon, nasasanay ka na lang umiwas sa kanila para walang gulo. Pero sa totoo lang, iyon ay isang uri ng tahimik na kontrol. Tanungin mo ang sarili mo, may tao ba sa buhay mo na palaging may patagong banat? Yung tipong kahit simpleng pabor ay sinasamahan ng komentong nagpapababa ng loob mo? Kapag iniisip mo sila, mas nararamdaman mo ang kaba kaysa saya. Sa edad na 60 pataas, hindi na luho ang kapayapaan. Ito ay pangangailangan. Kapag may taong gumagamit ng emosyonal na laro para kontrolin ka o gawin kang mali sa mata ng iba, karapatan mong lumayo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila kung bakit at hindi mo rin obligasyon na turuan silang maging mabuting tao. Minsan, ang pinakamabuting gawin ay umatras, magbigay ng espasyo at bawiin ang katahimikan na ginamit nila laban sa iyo. Dahil ang ngiting walang katapatan ay maskara lang at napakatagal mo nang nabuhay para magpanggap na okay lang ang pekeng kabaitan. Sa puntong ito ng buhay, pumili ka ng mga taong malinaw sa salita at totoo sa gawa. Dahil kahit gaano pa kaganda ang biro, kung ang laman nito ay panliliit sa iyo, hindi yon biro, pang-aabuso iyon na nakabalot sa tawa. Ika-6, ang tagapagdala ng negatibong enerhiya. May mga tao na hindi mo agad ituturing na toxic dahil wala naman silang hinihingi, hindi sila hayagang naninira at hindi rin sila lantarang nagmamanipula. Pero sa bawat usapan, sa bawat pagkikita, parang may bigat na naiiwan sa dibdib mo. Sila ang mga taong laging may dalang negatibong enerhiya at sa edad natin, delikado iyon sa kapayapaan ng isip at kalusugan ng katawan. Isipin mo si Milagros, 76 na taong gulang na araw-araw bumibisita sa kanyang kumare. Sa una masaya siyang makinig sa mga kwento, mga balita sa barangay, tsismis sa kapitbahay at mga reklamo sa buhay. Pero habang tumatagal, napansin ni Milagros na tuwing umuuwi siya mula sa kanilang pag-uusap, mabigat ang pakiramdam niya. Parang pagod na pagod siya kahit wala namang pisikal na ginawa. Lahat ng paksa, kahit gaano kasimple, nagiging negatibo. Kapag may nagsabing may bagong negosyo sa kanto, sasabihin nito, "Ay, hindi magtatagal yan." Kapag may ikinasal na kakilala, bibigyan niya ng dahilan kung bakit hindi magtatagal ang pagsasama. At kapag may nangyaring maganda sa buhay mo, laging may kasunod na pero. Mga senior, ito ang hindi napapansin ng marami. Ang patuloy na pakikinig sa ganitong uri ng tao ay parang pag-inom ng maruming tubig araw-araw. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto, pero unti-unti nitong pinapahina ang kalooban mo. Napapansin mo bang mas nagiging negatibo rin ang pananaw mo sa buhay kapag madalas mong kasama ang ganitong tao? May scientific basis din ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang madalas na exposure sa negatibong pag-uusap at emosyon ay maaaring magpataas ng stress hormones sa katawan. At sa edad na 60 pataas, mas mabagal nang bumalik sa normal ang stress level ng ating katawan. Kaya mas matagal din ang epekto nito sa kalusugan. Tanungin mo ang sarili mo, may kakilala ka bang kapag kausap mo ay parang hinihigop ang sigla mo? Yung tipong kahit maganda ang araw mo, pag-uwi mo mula sa kanila, pakiramdam mo'y mabigat at pagod ka? Kung oo, baka oras na para bawasan ang exposure sa kanila.
Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo silang putulin ng tuluyan, lalo na kung sila'y pamilya o matagal ng kaibigan. Pero maaari mong limitahan ang oras at paksa ng inyong usapan. Maaari mong iwasan ang mga paksang alam mong mauuwi sa reklamo o tsismis, at higit sa lahat, maaari mong piliin na huwag ipasok sa puso mo ang bawat negatibong salitang maririnig mo. Sa huling bahagi ng buhay natin, mahalaga ang pumili ng kapaligiran at tao na nagpapagaan sa atin, hindi yung patuloy na nagpapabigat. Tandaan, ang emosyonal na kalinisan ay kasing halaga ng pisikal na kalinisan. Kung maingat ka sa pagkain at iniinom mo, dapat ganoon ka rin kaingat sa mga salitang hinahayaan mong pumasok sa isip mo. Bonus, ang palaging biktima. May mga tao na kahit anong mangyari, sila lagi ang talo, sila lagi ang kawawa. Sa bawat kwento nila, may bida at kontrabida, and palagi silang nasa papel ng biktima. Sa unang tingin, nakakaawa sila. Naaantig ang puso mo, kaya natural lang na tulungan sila. Pero kung mapapansin mo, kahit ilang beses mo na silang tinulungan, wala pa ring nagbabago. Isipin mo si Felisa, 74 na taong gulang, madalas siyang pumunta sa bahay ng kumare niya para maglabas ng sama ng loob. Kesyo niloko siya ng kapitbahay, ininsulto siya ng kaibigan, o hindi siya pinansin ng kamag-anak sa handaan. Sa simula, nakikinig lang ang kumare at nagbibigay ng payo. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin niyang paulit-ulit lang ang mga problema ni Felisa, at kahit anong solusyon ang ibigay niya, laging may dahilan kung bakit hindi uubra. Mga senior, ito ang problema sa mga taong laging nasa papel ng biktima. Hindi sila naghahanap ng solusyon, naghahanap sila ng audience. Gusto nila ng atensyon at simpatya, pero ayaw nilang magbago ng sitwasyon. At habang pinapakinggan mo sila, unti-unti ka ring napapagod. Hindi lang emosyonal, kundi pati mental. Tanungin mo ang sarili mo. May kakilala ka bang laging may reklamo sa buhay, pero kapag binigyan mo ng payo, laging may sagot na, oo, pero... May taong kapag nakasama mo, parang kailangan mong maging tagapakinig sa isang walang katapusang drama? Ang delikado dito, kapag masyado kang nalulong sa kwento nila, makakalimutan mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Dahil sa tuwing inuuna mo ang emosyonal na gulo nila, inuubos mo ang oras at lakas na pwede mong gamitin para sa sarili mong kaligayahan. Kung may ganitong tao sa buhay mo, maaari mong piliing magbigay lang ng limitadong oras para makinig. Hindi mo kailangang tumalikod ng tuluyan, pero pwede mong itakda ang hangganan para hindi ka madamay sa paulit-ulit na negatibong siklo. Sa edad natin, mas mahalaga ang kalmadong isip kaysa sa pagiging tagapagligtas ng mga taong ayaw naman talagang magligtas sa sarili nila. At tandaan, hindi mo kailangang maging bahagi ng istorya ng ibang tao kung lagi ka lang bibigyan ng papel na hindi mo pinili. Mga senior, ngayong narinig mo na ang 6 na uri ng tao na dapat iwasan, pati na rin ang bonus na uri, panahon na para suriin ang sarili mong buhay. Sino sa paligid mo ang nagdadala ng kapayapaan at sino ang unti-unting kumukuha nito? Sa edad natin, bawat oras ay mahalaga. Bawat araw ay pagkakataon para maging masaya, payapa at malaya mula sa mga taong hindi talaga nagbibigay ng halaga sa atin. Tandaan mo, ang kabutihan ay mahalaga, pero dapat itong may hangganan. Ang malasakit ay maganda, pero hindi ito dapat maging dahilan para abusuhin ka. At ang kapayapaan mo, iyon ang kayamanan mo. Kung may taong paulit-ulit na kumukuha nito, kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan ninyo, may karapatan kang magsabi ng tama na. Kung may natutunan ka sa video na ito, gusto naming marinig ang iyong kwento. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at ibahagi kung anong uri ng tao sa listahan ang pinakapamilyar sa iyo. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa ibang nanonood. At kung gusto mo pa ng mas maraming payo at kaalaman para sa mas payapang pagtanda,
Mag-subscribe ka sa Gintong Edad, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan o kapamilya mo na maaaring mangailangan ng ganitong paalala. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang iyong puso, isip at kapayapaan dahil sa huling yugto ng buhay, iyan ang tunay na sukatan ng kayamanan.